Sumaatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, medyo pagod tayo. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Ayan, at October 18 na po, 2023. Muli po, sa pahintulot po ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo po ay live na magbabalita ho ng mga magagandang balita na nakasulat ho sa Biblia. Ayan. Nagkakape po ako. Ayan. Ang programang Mga Tinig sa Ilang, tuwing Miyerkules po ito ng alas 8 po ng gabi. Ganon din po kapag Biyernes, alas 8 ng gabi. Ito po ay mag-aapat na taon na ho, itong November. Dahil ito po ay pinasimulan ni Brother Bert noong 2019, noong siya po ay ating pa pong kasama. Ano ho? At ito po ay ginagamit ho natin dito ay yung Facebook, ano ho? At internet. Kaya tayo ho ay nakapag-broadcast ng ganun kadali at hindi na natin kailangan pang gumastos ng napakalaki para ho tayo ay magpalaganap ho ng at magbalita ng mga magagandang balita po na nakasulat sa Biblia. Medyo pasensya muna kayo mga kapatid Medyo masakit ang katawan ko dahil wala ho kasi akong service ngayon. Sira po yung aking motor kaya naglalakad po ako at nagbibisikleta papunta sa trabaho. Ayan. Nasa gawaan pa po yung aking motor at nag-aantay kung kailan makabili ng piyesa. Ayan. Okay. Ang programang Mga Tinig sa Ilang, balik na tayo. Biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pong timeline or good arrangement. At paminsan-minsan ho ay gumagamit ho tayo ng mathematics, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ganun po ang paraan ng pag-aaral po at pagbabalita ho ng Biblia. Dapat binabasa ho yun sa chronological. Dapat ibigyan po ng konsiderasyon, bigyan pansin yung pagbabasa ng Biblia na dapat chronological, wag kong paputol-putol, patalon-talon. Ayan, para ho maintindihan. Ayan. At siyempre ho, hindi ho tayo nagpapatawag na pastor hindi tayo pastor. Meron na ho tayong pastor si Jesus Christ. Mag-focus tayo sa Kanya. Hindi ho tayo nagpapatawag na guro, mangangaral, apostol, at kung ano paman. Tayo ho ay tagapagbalita lang ng magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Ganyan po ang role natin dito. Ayan, hindi rin ho tayo nagtatayo ng relihiyon. Naloko na. Meron na hong relihiyon na naka-establish pa noong panahon pa man nung si Jesus Christ ay nangangaral. Na-establish na po ang relihiyon Kung meron man tayong relihiyon na nakikita sa ating panahon, lalo na ngayon, relihiyon po yun na ginawa ng tao. Ayan, tingnan nyo ngayon. Sila na po ang mga nagtatalo-talo at nagpapagalingan sa Biblia at nag-aaway-away pa paminsan-minsan. May naririnig tayong ganon. Yun po, hindi po tayo nagtatayo ng reliyon, hindi po tayo nagpapatawag na pastor. Tayo po ay tagapagbalita lang. Tulong-tulong po tayong magbalita ng nakasulat po sa Biblia, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. O ngayon, tayo ho ay may pag-aaralan mamaya. Tayo ho ay mayroong babasahing talata tungkol ho doon sa naganap na palakol. Naloko na. Pinatay po sa loob ng isang relihiyon. Wag na muna natin sabihin, alam naman yun kung anong relihiyon yun, na pinalakol. Ito kasi ay medyo trending ito dahil ito po ay binigyang pansin din ni BWS, yung dati pong tagabasa sa radyo at television ng 19 years.
Alam nyo ba na hindi man lang nakasagot itong ewan ko. Hindi mo lang nakasagot na nangyari, na naganap yun sa loob ng kanilang iglesia. Ano ho? Hindi sila nakasagot. Sabi ko nga, kung ito'y totoong iglesia ito, sabihin natin, itong ADD na ito, na nilakaran po ng masamang tao, dapat kayang-kaya nilang sagutin ito Ano ho? Kasi, sila itong sikat na sikat Bakit hindi nila kayang sagutin? Ano ho? Pagka ito nabasa nila, meron silang pantapat kay BWS dito sa mga pinalakol sa loob ng iglesia. Kasi alam nyo ho, meron hong kahalintulad niyan sa Biblia. Ano ho? Meron niyang kahalintulad na pinatay din ho sa loob po ng iglesia mismo. Ayan, iglesia ng Diyos, pinatay siya. At si Jesus Christ po ang nagsabi noon, hindi ako. Alam nyo ba, wala hong nakahanap noon kung saang mababasang talata na merong pinatay sa loob ng iglesia. Ayan, nandyan po si Brother Oscar Vargas. Ayan, kapwa ho natin yan Kristiyano. Ayan, gawin din po andyan din po yung aking mahal na anak, si Bibialin. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyana. Ayan, sige po, tuloy-tuloy lamang po kayo pasensya po na kayo na nagkakapi lang ako. Dahil ho, medyo grabe na ang pagod dahil ako po ay nagbisikleta pa. Ayan, kaming dalawa ng aking kapatid, galing kami sa construction. Ayan, construction boys po tayo. Hindi ho tayo espesyal. Naghahalo po tayo ng semento. Ayan mga kapatid hindi nila nabasa. Hindi nila na-notice sa Biblia na may ganun. Pinatay mismo sa loob ng iglesia, Hello! Alam mo kung pag ginamit nila ito kay BWS, nako, tatahimik po itong si Black Widow Spider. Kaya lang, nakakalungkot, hindi rin po alam nitong grupo po na, bagay, dati rin po ako dyan, sa grupo na yan. Saan dating daan? Ako po inabautismuhan dyan ng taong 2000 pa ho At lumayas po ako dyan, 2003. Ang dahilan ko po ay sinasara po ang pinto pagod na po ako sa trabaho. Gusto na magpahinga, isasara pa yung pinto kasi may sasabihin. Naloko na. Nandiyan po si Brother Noel Ferguson. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Napakahalaga po noon mga kapatid Huwag po natin baliwalain itong sinasabi natin na kayo po ay madikitan ng mga Kristiyano. Alam nyo kasi ibig sabihin nun, alam natin kaagad ang password. Ang password, kapayapaan. Alam na ho natin yun kapayapaan ang password. Yan ang tinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad nung inutusan po niya yung 72. Ayan, yun po ang password. Okay. Hindi alam ng grupo na ito kung ano saan babasahin. Maya-maya ho, atin hong pag-aaralan yan. Kasi hindi naman ho basta-basta na babasahin lang natin at pagkatapos wala na, hindi ho pwede. Kinakailangan mo basahin ang buo at kinakailangan gagamitan ho siya ng chronological reading, gagamitan siya ng timeline, gagamitan ho siya ng mathematics, gagamitan din ho siya ng science kung maaari. Maya-maya babasahin ho natin to kasi kinakailangan ho nating mabasa yan at mai-broadcast, maibalita na talagang merong umiiral na iglesia na mayroong pinatay. Alam nyo ba? Pinatay ho siya, meron pang event na nagaganap. Meron pong programa. Meron po silang ginagawang programa Kita nyo? Hindi ho tayo nababahala kasi nakatatak na sa ating isipan yun kung anong talata. Hindi na ho mawawala yun. Ayan, kailangan lang konting relax na muna at
atin pong pag-aaral mamaya yan. Kasi may timeline ho yan eh. Meron siyang timeline, meron ho siyang, meron ho tayong aalamin na history. Ayan, yung history po, kinakailangan din natin na alamin para makuha natin. Kasi hindi ho natin mababasa sa Biblia kung pinalakol siya o hindi. Pero merong ganon. Na siya po ay siya po ipinatay at hindi ho nalalayo sa pinalakol. Ayan. Maya-maya ho ng konti. Relax lang. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ganun pa man, tayo ho muna ay magbalik tanaw. Doon po sa nakaraan nating paksa, tungkol po sa giyera sa Israel at ng Palestine, partikular ang Hamas. Hindi pa rin kasi kumpleto yun mga kapatid at mga kapwa Kristiyano eh. Meron pa rin kayo dapat maintindihan at malaman. Napakahaba po ang ano nito. Napakahaba po ng istorya nitong Hamas o Palestine at saka Israel. Balik talaw tayo ng konti tapos ipapasok natin itong ating panibagong ibabalita. Ano ho? Yung tungkol naman ho ito doon sa tinatawag na kasunod na pangyayari. Ano ho? Ayan si Brother Reds Prudente, hiwaga to. Hindi ho tayo hindi ho tayo hindi ho tayo. Andiyan din po si Brother Vic Santa Juana Jr. Ayan. Mga kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, welcome po kayo mga kapatid. Yan, maya-maya ho at tatalakayin natin yon kung ano po ang ibig sabihin ng ibabalita natin mamaya, yung karugtong. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, antay-antay lang tayo. Ayan. At siyempre, pasadaan muna natin ng konti. Itong si BWS, yung sinabi niya, no? Na pag nananalangin, dapat titignan talaga ng Panginoon Diyos yung laman ng puso ng isang tao. Tama po yun, correct yun. Kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon Diyos, ang Panginoon po tumitingin talaga yan sa puso ng tao. Yan, ang tao tumitingin po sa muka. Ayan, ang Panginoon Diyos po, sa puso po, nakatingin ang Panginoon Diyos, titignan po niya ang laman ng puso. Kaya lang meron lang akong gustong ipapansin. Lalong-lalo na dyan sa samahan po ni Black Widow Spider, ni BWS, na ito po ay hindi niya naiintindihan yung kanyang mga pinagsasabi. Ano ho? Pagkatapos humihingi ho ng humihingi po ng, may mga humihingi po ng prayer request. Ayan. Prayer request. Aba, nagpapa-request ng prayer. Pero samantalang kasasabi lang niya na tumitingin ang Panginoon Diyos sa laman ng puso ng isang tao. Halimbawa, may nag-prayer request may sakit at karamdaman. Ano ho? Aba, ang ating pong napapansin, bakit kayo po, ang mga miyembro dyan, sa samahan na yan, at mga nauuto, mga tagapakinig, mga ka-Bible study daw kuno. Bakit kayo ho ay humihingi ng prayer sa isang pastor na idadaan nyo pa ang prayer nyo doon kasi may kahilingan kayo sa Panginoon Bakit nyo pa idadaan doon? Doon ako nagtataka Bakit kailangan pa idaan sa mga pastor, yung mga prayer nyo, ng ganyan-ganyan? Ang kine-question natin, bakit? Hindi ba kayo maaaring manalangin sa Panginoon Diyos ng direkta? At idadaan nyo pa sa inyong pastor? Idadaan nyo pa ang inyong kahilingan? Ano ho? Mukhang sabit pagka ganun hindi talaga mukhang sabit. Talagang sabit. Ayan. Ang sabi po ng Biblia, ganito. Para sa mga miyembro at sa mga nagpapauto diyan sa programa ni BWS, pag kayo po ay may kahilingan sa Panginoon Diyos, kayo po ay mayroon pong hinihingi sa Panginoon Diyos, abay dapat dumirekta kayo sa Kanya.
Huwag nyo idadaan sa kontraktor yung inyong panalangin. Napaka-unfair. Ha? Napaka-unfair ninyo na kayo dumadaan pa sa pastor ang inyong panalangin, ipagpe-pray kayo ng pastor sa inyong sakit at karamdaman. Ayan, bakit? Tanong ko lang, kayo bang humihingi ng prayer sa inyong pastor, kay BWS, para gumaling ang inyong mga sakit at karamdaman? Kayo ba ay mga makasalanan? Kayo ba ay nahihiya sa Panginoon Diyos? Ganun ba yon? Kayong mga humihingi ng prayer? Tapos, nandyan din po si Brother Michael Bambito Gabriel. Yan. Siya naman po ay sa Milan, Italy. Kapwa ho nating Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Tamad na ba kayong humingi ng tamad ba kayong manalangin? Mga taong humihingi ng prayer diyan kay Pastoy, kay Black Widow Spider. Ang utos po ay turo at ganapin, baka po prayer request. Ayan. Kaya tinatawagan ko po ng pansin yung mga miyembro dyan sa sama ni BWS, si Black Widow Spider, at saka sa iba pa pong humihingi ng prayer para pagalingin ang kanilang sakit at karamdaman. Ang payo ko sa inyo, dumirekta na kayo sa Panginoon Diyos. Huwag na kayo daan sa pastor. Kasi lumalabas dyan, kayo ay tamad. Tamad kayong manalangin, kayo ay makasalanan, at kayo ay nahihiya sa Diyos. Ayan. Yung mag-asawang, ayan, may binabanggit. Kayo ay takot sa Diyos, kayo ay nahihiya sa Diyos, kayo ay tamad. Bakit pinapadaan nyo pa sa inyong pastor ang inyong kahilingan? Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol dyan? Ito, basahin nun natin sa isang talata po ng Pilipos. Sulat po ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi po niya, ang kanya pong payo, sa 6 po, 4:6 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hello! Mahirap bang unawain yun? Kayong mga miyembro dyan sa samahan ni BWS, hindi ho tayo nagagalit sa kanya. Kahit ibang relihiyon naman ay sinasabihan din natin Kaya baka magaya kayo sa asawa ni Pato. Oo nga! Naalala ko. Naku ba, matandaan talaga to si Brother Michael Bambito Naalala ko nga po yun. Naku, isa pa yun Naku, namatay din po yun Asawa ni Bato. Tama po, sabi po ni Brother Oscar Vargas. Tama po, nahihiya at tamad. Ganyan ang palatandaan ng mga taong nananalangin, may sakit at karamdaman. Tapos, ang kahilingan mo, i-request mo pa doon sa pastor kay BWS. Paki-pray po. Paki-pray. Bakit? Hindi ka pa marunong mag-pray. Palatandaan niya na tamad ang taong yan at nahihiya sa Diyos. Bakit? Kasi hindi malinis ang puso. O ngayon, lumalabas itong pastor na inyong hinihingan ng panalangin nyo, lumalabas siya yung malinis ang puso. Napaka-unfair nyo talaga. Dapat mag-inat-inat na kayo, mag-isip-isip, dapat maging wise na kayo. Dapat sa pananalangin gaya ng binasa natin kanina, doon natin ipakilala, ipahayag yung ating mga kahilingan, dumaing tayo sa Diyos. Sasabihin natin, Panginoon Diyos, palakasin mo po ang aking katawan, ibalik mo po ang aking dating lakas. Sa pangalan po ng aking mahal na Panginoong Hesus, yan, diayos. Ganun lang po kadali yun Komplikasyon. Yun po ang sagot niya, komplikasyon daw. Ibig sabihin, may particular lang pala ang power. Puro kalokohan yung iglesia na yan.
Hindi ko maintindihan bakit marami pa rin po ang mga nauuto. Ano ho? Kaya, dapat, tayo ho ay, ang tunay na Kristiyano po ay wise. Hindi na po basta-basta nauuto yan. Hindi na po yan basta-basta nadadali ng mga pastor. Ayan. Ayan, sige po mga kapatid may binabasa lang po ako. Okay. Yun po, ibig sabihin mga kapatid na lumalabas siya lang pala pinapakinggan ng Diyos. Itong si BWS. Ayan. Tira siya ng tira doon sa dati niyang tagapagturo at doon sa pamangkin. Yun ang kanyang hinahamon. Ano ho, sabi niya, yung pamangkin daw, inutil. Ayan, ang pamangkin daw ay hindi marunong gumawa ng paksa. Ano pa, hindi daw sumasagot. Alam mo naman pala, hindi sumasagot ngayon, ikaw rin may sabi BWS, Black Widow Spider, na mag-Facebook Live. Ito, nag-Facebook Live ako, mag-4 na taon na. Kasama ko pa dati si Brother Bert. Yan, bakit wala kang kibo doon sa mga pagcha-challenge ko sa'yo? Tina-challenge kita tungkol sa bautismo sa tubig. Ayan. Hindi ka rin kumikibo. Ayan. Wala rin. Marami pang iba. Ano ho? Nakalimutan ko na iba. Ang dami-dami mga sablay na aral Itong si Black Widow Spider. Tapos sabihin ba naman na si Jesus Christ ay meron ngang pinagaling pero hindi naman agad gumaling. Sa takip ng bintila, hirap na hirap. Umasa pa siya sa gulong. Yan ang mga kapatid at mga kapwa Kristiyano yung ating pong pasada lang ng konti. Ngayon, yun po, binasa natin kanina, yung balikan lang natin ang ating binasa sa Pilipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Di dapat pala, relax na relax lang. Huwag masyado mataranta. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin. At daing na may pasasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabi ni Brother Noel Pergus, pati po ako ay nadali rin. Sumabit din pala si Brother Noel. Nadali rin pala. Ayan, sabi niya sa akin dati, you're next. Ano ngayon ang sinasabi ng inyong pastor? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, teka muna. Hindi ko mabasa yung mga comment. Wait lang po Ayan, may inaayos lang po ako. Sandali lang po. Okay. Ayan. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yun ang problema na hindi po makasabay talaga. Ayan, sandali lang po, mayroon lang po akong inaayos. Si KDR hindi marunong gumawa ng paksa. Si Gunigundo hindi marunong magkabit ng takip ng electric pan. Nagkakape po ako para makondisyon ng kaunti. Medyo pagod At sabay sabay broadcast na rin po. Ayan, maya po ng konti, pag-aaralan po natin yung kasunod na ayun po yung ating pinag-aralan noong nakaraan. Tungkol po sa ano po ito, tungkol po doon sa giyera sa Israel at saka sa sa Palestine po, particular ang Hamas. Ayan, meron pa po tayong dapat basahin doon at kailangan natin intindihin mabuti mga kapatid kasi binobroadcast natin at ibinabalita na darating ang araw. Tandaan nyo po, darating ang araw na ito pong Israel na ito, particular ang mga Hudyo,
Atin na pong ibinalita itong nakaraan na ang kanya pong inaaway at dinudurog, inaaway niya, darating po ang araw, yan po ang kanya magiging kakampi. Kasi, yung pong kakampi niya ngayon, yun naman po ang magiging kaaway niya. Hello? At hindi po niya nakakaya. Nakasulat po sa Biblia yun eh. Maya-maya ho, tatalakayin natin yan. Marami po ang hindi nakakaalam nito. Kahit ho, maghanap kayo sa Google, sa YouTube, hindi nila alam to. Dito lang po sa programang Mga Tinig sa Ilang, dito lang natin niya ibinabalita. Ayan, kung ano po ang pruweba na darating ang araw talaga na itong, kasi ang sinasabi po kasi diyan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, balik na tayo, nandiyan po si Tanjen Sason. Ayan, nagpahiling ako kay BW sa Bulacan dati, hindi naman nawala Twitter ko. Kaya nalang na lang ako, kahit konti, medyo okay na. Ayan. Yan ang mga patunay, ano ho? Yan, may mga nagpapatunay. Wala. Kasi mismo po ang kanyang diabetic, yung mataas po ang sugar nun eh. Hindi rin po niya mapagaling eh. Mismo ang mahal niya sa buhay na nagpapasok po sa eskwelahan, eh bago ho pumasok yun, eh ni-nebulizer muna kasi inihika, kawawa naman. Hindi po niya mapagaling. Tapos yung kapatid na matanda na umakyat sa bakod, ano ho, dahil naiwanan po ang susi sa loob, sa ibabaw ng lamesa, umakyat po sa bakod para makuha ang susi, eh pag tawid po sa kabila, natapilok ho, na-disalign yung paa, ayun, namaga, hindi nakalakad. Unlimited prayer po ang ginawa gabi-gabi. Hindi naman po gumaling. Tapos ho, may manliligaw po ang kanyang anak na babae doon, niregaluhan po ng saklay para lang makakilos. Kasi nakaupo lang eh. Unlimited prayer pero walang nangyari. Ayan, hello! O ngayon, may dumating po na kapatid, marunong pala sa hilot-hilot. Dahil yung buto pala nalalinsad ng kaunti, hinilot-hilot lang, bumalik sa dati, ayun, nakalakad. Ayun, dating pilay, pinag-pray ni Ginugon doon, nalumpo. Ayun ang nangyayari. Tapos nga, marami pang iba. Nako kung kukwento ko lang, mauubos ang oras natin eh. Ayan mga kapatid, sige, diretso na tayo doon sa ating paksa kasi mahaba-haba din po ito eh. Ha? Sige po, balik na tayo. Maya-maya ho ng konti, babasahin ho natin yung talata kung paano po ang nangyari na mayroon pong sinabi si Jesus Christ na mayroong pinatay po sa loob ng iglesia ng Diyos. Patay po. Ayan. Hindi po alam ng ADD ito? Ay nako, kayo talaga. Naloko na. Ay, yung pang sinunod sa tenga, ano ho? Dati itong si ADD, napakabalasik ito dati sa mga debate. Pero nung namatay na po si Ka Eli Soriano, dati nating tagapagturo, mukhang nawala na po. Ano ho? Talagang hindi lang mukha, talagang nawala ang kanilang angas. Kapiraso lang ito basic lang to, hindi nila mahanap-hanap, hindi nila ma-counter si BWS. Ayan, pero tayo dito, simpleng-simple lang po yan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po, pasadahan natin ng konti na nung nakaraan natin paksa na ang Israel po at ang Palestine, atin pong isa-isahin na lang at atin na lang po ikwento na lang kasi nabigyan na natin ng talata ito para wag tayo magtagal. Ang pinanggalingan ho ng Israel na lahi, nanggaling ho sila kay Shem, na anak po ni Noe. Ayan. Ang pinanggalingan naman po ng Palestine kay Ham, bunsong anak ni Noe. Ayan. Ayan. Ganun po yun. Tapos ang Israel po kay Heber. Ayan. Kaya Hebreo. Ayan. Hanggang sa dumating po ang panahon na meron ng Abraham, meron ng Isaac, at meron ng Jacob. At nagkaroon po ng 12 anak. 13 yun, isang babae. Si Dina. May isang babae po silang kapatid. Ayan. O ngayon, eto naman pong Palestine, nanggaling naman po ito sa Ehipto. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sa Ehipto po yan galing.
Si Misraim. Ano ho? Si Misraim. Nababasa ho natin yan sa aklat po ng Henesis, Gis, Kapitulo Gis. Basahin nga ho natin uli, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, para mayroon tayong idea. Ayan. At ang mga anak ni Cham, si Cush at si Misraim, sa 6 po, 10:6 ng Henesis, at si Put at si Kanaan. Ito pong si Misraim, ito po yung Egypt. Sa magandang balita po, mababasa natin yan. Ito po, basahin ho natin. Para balik tanaw lang ho tayo, magbilisan lang natin to. Ayan. Sa Kapitulo 10 at talata po 6, ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cos, Ehipto. Ayan, si Misraim, si Ehipto, Libya at Kanaan. Yan po ang kanyang mga anak. Sa 14, gayon din ng mga taga-Patros, Kaslo at Kaptor na pinagmumulan ng mga Pilisteo. Ayan. So, ibig sabihin, galing po kay Ham ang Pilisteo. Palestine po, siya pong ancient Palestine, si Gulayat. Ayan. Diyan po galing yan. O ngayon, dumating po ang panahon, kukwento ko na lang po para mabilis na Ayan, nagkaroon po ng Abraham, nagkaroon ng asawa si Abraham na si Sarah, hindi magkaanak, ibinigay ni Sarah ang kanyang alipin na si Hagar, na isang Egyptian din. Nagkaanak at ang anak nila ay si Ismael. Ayan, tapos dumating namin po ang panahon na nagkaanak na rin po si Sarah at ang anak naman nila si Isaac. So dalawa po, laging dalawa po yun tatandaan ho natin. Laging dalawa. Meron pong Ismael, meron pong Isaac. Okay, si Isaac po, siya po ang panggagalingan ng Israel. Si Ismael naman, siya naman po ang panggagalingan ng mga Muslim, mga Islam. Nandiyan po si Sis Opie. Diyan po sa Makati. Ayan. Nakikita ko rin po dito si Brother CJ. Ano po? Yan po pinanggalingan ng Islam. Okay. Punta naman tayo. Nagkaanak naman po si Isaac. Kambal naman po ang kanyang anak. Ayan. Si Esau at saka si Jacob. Ayan. Sa tiyan pa lang po ng nanay nila si Rebecca, nagtutulakan na sila kung sino ang mauunang lumabas. Kasi ang mas bata daw ang makapangyarihan, sabi ng Panginoon Diyos, pinakialaman din po ni Satanas yan. Okay? Ngayon, dumating na po ang panahon na nagkaroon na po sila lumaki na po silang dalawang kambal, nagutom po si Esau. Nagutom siya at tamang-tama, nagluluto naman si Jacob ng pulang patani. Kaya nag-usap sila na bigyan daw siya ng pagkain. Ang sabi naman ni Jacob, bigay mo muna sa akin ang iyong pagiging panganay. Manumpa ka muna. Sumagot naman si Esau, sige, ano gagawin ko diyan sa pagiging panganay kung mamamatay ako sa gutom? Ayun. Ganun lang kadali. Okay, so, naibigay na. Ibig sabihin, naging panganay na po si Jacob. Yan, okay. Pangalawang beses, yung basbas. Nabasbas po kay Jacob ang dapat kay Esau. Kaya, ayun, nagkaroon po ng galit si Esau kay Jacob. Dahil, 2 beses po niyang dinaya si Jacob. Okay, ngayon, eto naman po. At, nagkaroon na po ng galit si Esau, plano niyang patayin si Jacob. Okay, noong plano na pong patayin si Jacob, narinig po ng nanay niya si Rebecca. So, pinapunta sa kanyang tito Laban na sa Mesopotamia. Iraq po ngayon yon. Punta ka doon ka mag-asawa. Nalaman ni Esau na sinunod ni Jacob ang payo ng kanyang mga magulang at ayaw ng kanyang mga magulang sa asawa ni Esau na mga Canaanites. Ayaw niya. Kaya ang ginawa, separate po ang kambal. Puro tito po nilang pinuntahan. Punta diyon kay Ismael, si Esau, na pinanggalingan ng Muslim. Ganon din si Jacob, pumunta sa Mesopotamia. Okay. Nung dumating po ang panahon na magkikita silang muli. Ayan. Ganyan po yung kwento niyan. Magkikita sila uli. Okay. Tandaan natin, pinanggalingan po ito ng Muslim, ng Islam,
at ng mga Israel. Dalawang bansa. Sabi ng Panginoon Diyos yun eh. Larawan daw yan ng dalawang bansa na magkalaban. Sabi ng Panginoon Diyos kay Rebecca. Ayan, nanay nung kambal. So, magkalaban daw talaga. Away. Mag-aaway talaga yung dalawa na yan. Okay? O ngayon, nuclear war, Great Tribulation. Wala po yun. Maya-maya, babasahin ko rin yan. Alam na namin kung anong Great Tribulation. Nasa Apokalipsis nakasulat. Maliwanag. Hindi nuclear war. Wala yan. Panis yung nuclear war mo. Okay. Ano pong nangyari? Nagkita sila uli. Ngayon, meron pong nakita si Jacob na mga anghel. Kaya tinawag niya hukbo. Ano ho? Mga pulupulutong na anghel. Yun po nagbabantay sa kanya. Just in case na magkaroon ng problema. Okay. Nagkaroon ng takot si Jacob. Kasi galit sa kanya yung kakambal niya si Esau. Galit na galit sa kanya may pamilya na siya at mga tauhan. So nagdalawang pangkat para pagka sinalakay daw yung una, makatakbo yung pangalawa. Ngayon. Ano po nangyari? Nagpadala si Jacob ng regalo. Ayan. Ngayon, nagpaiwan si Jacob sa isang lugar. Nagpaiwan siya. Doon po naganap ang pakikipagbuno niya sa lalaki. Ayan, hanggang sa magbukang liwayway. Sabi po ng lalaki, bitawan mo ako, malapit nang magbukang liwayway. Sabi naman ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binasbasan. Tanong siya ng lalaki, ano ba pangalan mo? Jacob. Sige, ganito. Hindi na Jacob ang pangalan mo, Israel na. Ayaw kasi siyang bitawan talaga ni Jacob Di tinapik siya. Nalinsan po na ang kanyang balakang. Ibig sabihin, nagka-problema ang kanyang balakang. Hindi pa rin siya binitawan ni Jacob. Kaya tinanong siya, ano pangalan mo? Jacob ang pangalan niya. Sige, gito na. Mula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo. Ikaw na si Israel. Ayan na. Ngayon, nagbukang liwayway na. Ibig sabihin, nag-change topic na. Hindi na Jacob, Israel na. Kasi sa Israel magmumula Ayun po, ang bayan ng Diyos. Ngayon, nag-face to face na sila ni Esau ng kanyang kakambal. Ang pangalan niya na, hindi na Jacob, kundi Israel na. Yan. Ngayon, nung magharap silang dalawa, galit na galit si Esau, abay, ang kapalit po nung kapayapaan. Bakit? Instead na magalit si Esau sa kanya dahil sa pandaraya na ginawa niya, ano po nangyari? Naku, nagyakapan po yung kambal. Nag-iyakan. Ibig sabihin, miss na miss nila ang isa't isa. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Hindi po naganap yung digmaan. Walang digmaan na naganap. Kaya, nag-iyakan po ang kambal. Nagkamustahan sila. At nagtanungan sila kung ano mga buhay-buhay nila. Ayan, sino to mga anak, mga bata na kasama mo. Ayan, ganun pong nangyari at binigyan siya ng regalo ni Jacob bilang patunay na peace na sila, hindi sila nag-aaway. Isa pa, alam nyo ba na matapos silang magkaroon ng peace agreement, bati na silang magkambal, walang naganap na away, pinaubaya na ni Esau yung Kanaan. Yung Kanaan po, yan pong Israel. Kasi para kay Jacob yan Siya na nga si Israel So, umalis po si Esau diyan sa Kanaan. Pumunta po siya sa Seir. Ang Seir naman po, yan po yung Jordan. sa ating panahon, Jordan naman po yan. Nakalaban po ng Gilas Pilipinas. Ayan. Pumunta siya sa Jordan, kasama ang kanyang pamilya at mga anak. Ibig sabihin, doon sila dumami. Okay. So, ayos na. Alam nyo ba mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kaya natin sinasabi na si Esau ang pinanggalingan ng mga Islam, ng mga Muslim, at si Jacob naman ay Israel. Iyan mo'y larawan ng bansang magkalaban. Sabi ng Panginoon Diyos yun. Kaya lang, nagamot po ng Panginoon Diyos yun Ano po yung ginawa? Napalitan po ang pangalan na Jacob. Kasi ang Jacob po, mandaraya. So, naging Israel na. So, walang naganap na pangyayari o kaguluhan. O ngayon, pinaubaya ni Esau
ang Kanaan, pumunta siya sa Jordan, sa Seir. Doon sila nagparami. Isa sa patunay na si Esau ay Islam, pinanggalingan ng Islam, kasi doon po nagkumalat ang kanyang lahi sa Jordan. Ibig sabihin, ang Jordan po ay mga Muslim din. O, yan po ang patunay. Ang katunayan nga gusto pa lang sumali. Pero mamaya na po yan. Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, sumabit na naman itong Israel. Tulad din ng pangalang Jacob. Sumabit ang Israel. Maraming beses silang sumabit. Ibig sabihin, Jacob at Israel, parehas po sumabit. O ano po nangyari? Di nawala na po ang Israel. Nag-iisa na lang. Huda at Benjamin. Ganon din po ang Huda at Benjamin. Nadali rin. Sumabit din. Ayan, hanggang sa dumating po si Jesus Christ. Ayan na, may Jesus Christ na sa buhay natin. Dumating na po ang Misaya sa lupa. Ano po nangyari? Nagpahayag po siya ng salita ng Diyos. Pero bago siya dumating, meron munang Juan Bautista na magbabautismo sa tubig. Yan, babautismuhan niya itong mga Hudyo sa tubig bilang tanda ng kanilang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Para sa kanila yun. Yung rules na yun, para sa kanila yun. Na kailangan nila magpabautismo sa tubig, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kasi darating ang Misayas O, nung makita sila, mag-meet si Jesus Christ at si Juan Bautista, binautismuhan siya ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan, si Jesus Christ. Ano naman po ang kahalagahan nun? Ibig sabihin, siya na ang papalit. Siya na ang magbabautismo. Ayan, yan po ang starting. Yan po ang panimula. Hanggang dulo yan. Hanggang siya po ipinako sa krus. So, naging dalawa, maging isang bautismo na lang. Efeso 4. Naloko na, hindi alam ng mga pastor, kung ano talaga ang hiwaga niya mga ganyan, Hindi nila alam, kaya naguguluhan sila. O ngayon, ano po nangyari? May Jesus Christ na. Hinulaan ni Jesus Christ yan Yung pangyayari na yan. Nasa aklat po ni Lucas 19. Ano ho? Ayan. Ito po sa (19:41) po ng aklat po ni San Lucas. Ito po ang ating mababasa. Nang malapit na siya sa Jerusalem, si Jesus Christ, at natatanaw niya ang lungsod, yung Jerusalem City. Ito'y kanyang tinangisan. Iniyakan ni Jesus Christ Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwan ng magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Yan ang hula ni Jesus Christ. Naganap yun. Noong mawasak po ang Jerusalem, 70 AD naman. Hanggang ngayon, wasak na. Yan. Okay. So, natupad po kasi last na lang sana nila. Ito po yung kanilang kahuli-hulihan nilang kahuli-hulihan nilang paraan para sila po ay maligtas. Itong Jesus Christ po, ang Misayas. Kaya lang itinakwil nila. Kaya yun ang sinabi ni Jesus Christ. Final na yun. Kasi, ang pangyayari po na yun, last na lang po yung pagdating ni Jesus Christ sa Jerusalem. Wala na pong kasunod yun. Doon na siya yayariin. Doon na siya huhulihin. At doon na siya ipapako sa krus. Last na yun. Yung kahuli-huli ang pagpunta niya sa Jerusalem. Tinangisan po niya at sinabi na, wawasakin ka. So, naganap po, na wala na po ang Jerusalem, na dahil sa Babylonian Empire, okay, wala na po. Okay, wanted na ang mga Hudyo. So, ibig sabihin, wala na talaga, totally wipe out na ang Israel. Unang Israel, pangalawang Israel. Kasi dalawa yan So, wipe out na. Wala na sila. O, ano nangyari? O, di may mga ano yan, may mga history yan Dito tayo kaagad sa sa pang-apat from sa dulon-dulo. Unang-una dyan, siyempre, nandyan yung United Nations. Nandyan yung
Ako, nalimutan ko na naman itong Ottoman Empire, British Empire. Tapos Ottoman Empire at saka itong Islam. Yan. Paatras po. Pagdating po sa Islam, yan po yung nagtayo ng Dome of the Rock. Sila po yun. Sila nagtayo niyan, ng mga Islam. Nung sila po ay nandyan na. Okay? So, marami pa pong mga historian na dapat i-consider. Pero yung po ang time na yan sa Islam, sila po ang nagtayo ng Dome of the Rock. Bakit? Kasi wala ng tao yung Jerusalem eh. Tiwangwang na yan eh. Sila po ang nagtayo. Sino yung Islam na yan? Si Esau po yan. Yan po yung mga lahi ni Esau. Bumalik sila dyan sa Jerusalem at nagtayo sila ng Dome of the Rock. Kasi wala na po ang Israel. Tandaan ho natin, Jacob sumabit. Israel sumabit. Ayan, bumalik po si Esau. Kaya ayan po mga Palestine. Sila po may ano niyan. Sila po ang may sila po mga galing po kay Esau yan, mga Islam. O ngayon, dumating na po ang panahon. Tumakbo pa ng tumakbo ang panahon. Ito na ang mga Israelita na galing sa Europe, kung saan-saan, dahil na-wipe out na sila. Nabigyan sila ng pagkakataon na makabalik nga sa sarili ng bayan. Magkaroon sila ng sarili ng estado. Kaya ang United Nations, pinabalik sila sa Israel. Gagawin nilang bansa ang Israel. Noong 1947 po yon naganap. Ano ho? Na sila po ay nakabalik dyan. Okay? Okay, ngayon, ano po nangyari? Naging bansa na sila at lumakas na po ng lumakas ang Israel. So, paliit naman po ng paliit ang bayan ng mga Palestine. Paliit na po ng paliit hanggang sa lumakas na itong Israel. Sinabi ng Diyos yun, mas malakas ang bata kaysa sa matanda. At magiging, sabihin, ang pangyayari na yan, magiging alipin siya nitong mas bata. Ayan, ganun po ang nangyari mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ano po dapat natin maintindihan sa panahon na yan? Dapat ay magdahan-dahan naman ng Israel. Kita nyo po mga kapatid nakakalungkot talaga na marami pong pamilya, marami pong mga mahal sa buhay, ang mga Palestine, na namamatay. Ang kanilang mga mahal sa buhay, mga bata, mga walang kamalay-malay. Ayan. Napapatay ho sila, nadadamay sila eh. Nasasaktan po itong kanilang mga kapwa, mga Islam. Nandiyan po yung, siyempre, ang Egypt, nandiyan po yung Lebanon, nandiyan po yung Syria, nandiyan po yung Iraq, nandiyan po yung Jordan, na pinanggaling po si Esau. Ibig sabihin, itong mga Islam, nasasaktan sila dahil kapwa ho nila Islam yun eh. Nasasaktan sila, gusto man nila kumampi, gusto man nilang tumulong, hindi pwede. Kasi madadamay sila dahil andyan na yung Amerika, naka-ready na. Ayan, yun pong mabigat na desisyon ngayon, kaya aping-api sila kung tutuusin. Naaapi sila. Kaya ang hirap po ng kalagayan nitong itong mga lahi po ng Islam. Alam ko maraming pong Islam, mga Muslim sa ating panahon, nasasaktan po yung mga yon kasi kapwa ho nila Muslim yun eh. Kapwa naman natin tao. Ayan, sabi nga po ng presidente ng Amerika, kaya kailangan talaga itong mga Palestine, magkaroon sila na talaga ng kapayapaan. Ayan, sariling bansa talaga nila yan. Dapat ganon. Hirap na po ang kanilang kalagayan, di po ba? Dahil yun sa kagagawa ng Israel. Okay, Israel naman tayo. Partikular yung mga Hudyo. Tandaan po natin, wala ka nang mababasang talata sa Biblia na meron pang bansa na tutulong sa mga Israel, partikular ng Hudyo, para pabalikin sila dyan. Walang ganun. Ngayon, pinabalik sila ng United Nations. Ano po yung kalooban po yun ng Panginoon Diyos? Hindi po yung kalooban ng Panginoon Diyos na pinabalik sila dyan. Kasi meron pa silang sabit. Hindi pa tapos. Paano gagawin? Sino magbabalik sa kanila? Antayin nila ang Misayas pag bumalik. Kasi buuin ngayon 12 tribes, mabubuo yun. O kaya ngayon, darating pong panahon, mga kapatid, ano pong magiging senaryo niyan? Ang dating kakampi nitong mga Israelita na ito,
partikular ang mga Hudyo na kumakampi sa kanila, yun ang magiging kaaway nila. Yun ang mabigat ngayon. Bakit? Kasi wala na silang magagawa. Yung kakampi nila, yun ang magiging kaaway nila. Aba, Brother Vincent, parang ano yata, malabo. Hindi malabo yun. Bakit? Yung nga po yung pagdating po ng Antichrist. Yan. Ng kapigatian. Yan yun. Na pahihirapan talaga ang Israel, partikular ang Hudyo. Pahihirapan yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon, sino ang tutulong sa kanila? Ayan, sino po ang maaaring takbuhan ng mga Israelita, partikular ang Hudyo? Ayan. Walang iba kundi ang kanyang kakambal na si Esau. Hello! Bakit? Tandaan ho natin ang Biblia. Nung nag-meet po uli si Esau at saka si Jacob, na pinalitan ng pangalan na Israel, walang naganap na labanan, kundi nagyakapan sila at nag-iyakan. Yan po ibig sabihin yan. Babalik uli yung ganun pang pangyayari. Tutulungan po siya ng kanyang kakambal na si Esau. Ibig sabihin po noon, yung mga lahi ni Esau, yung mga Islam na. Brother Vincent, meron ba nakasulat sa Biblia yan? Oo naman! Nasa Apokalipsis po yon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na marami pong hindi nakakaintindi. Meron po nag-post sa Facebook niyan na kinontra ko. Sabi ko kasi patalon-talon yung basa mo, yung post mo kaya hindi mo naintindihan kung ano ibig sabihin yan. Siguraduhin mo lang na yung pinost mong talata, angkop na angkop talaga. Kasi nagkanggaro reading ka eh. Ano po ba ibig sabihin, mga kapatid? Darating po ang araw na ang kakampi ng Israel, partikular ang Hudyo, sa ngayon, yun po ang magiging kaaway niya. Bakit po mangyayari yun? Yun na nga po yung may 7 ulo at 10 sungay. Yan nga po yun. Kung dati ang 7 ulo at 10 sungay ay ang Ehipto, itong Assyria, tapos itong Babylonia, tapos Medo-Persia, tapos itong Gresya, tapos Roman Empire, tapos Roman Empire ulit. Ganun po yun. 7 ulo. Binilang ko na ho ulitin ko lang. Dito nyo lang maririnig yan. Ehipto, dati po yun Ehipto, Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Gresya, Roman Empire, pang-anim, at Roman Empire uli. Nasa aklat po ni Propeta Daniel yun. Ayan, Michael Floyd Narajos. Ayan, maayong gabi kay Michael Floyd Narajos. Ayan. Ano kayan? Kapitbahay, dyan sa Himamayla, Negros Occidental. Wag na wag yun lang kalimutan. Kel, si Warren. Ayan, mabait po na mga pamilya yan, mga Narajos. At iginagalang po sa aming lugar. Ayan, mga mabait po yan. Sige po mga kapatid, yan po yung 7. Nasa aklat po ni Propeta Daniel yan eh. Hindi lang natin maaaring talakayin kasi mahaba tayo. Yan po yung yung po yung higan, yung napanaginipan po niya, Haring Nabucodonosor. Yan po yun. Yung may ulo, natalakay na natin hanggang paa. Yan po yun O ngayon, meron pa pong 10 ulo. Mga bansa po yun, mga kaharian. Okay, pagdating po sa Apokalipsis, syempre hindi na yun. Iba na yun eh. Doon po yung mauulit lang po ang mga nangyari dati. Pero ibang bansa naman po ito. Yung 7 ulo at 10 sungay. Ayan. Okay. Ewan ko. Bakit ba hindi ito na ibabalita ng mga magagaling na pastor? Tayo po ay isang construction workers lang. Hindi pa tayo nakapag-ready niyan. Ayun, nagkakapinga lang ako para makarelax eh. Ayan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na yan pong pangyayari na yan, mauulit lang po yan. O ngayon, yung pong mga bansa na yan, na
dating kakampi, yun po ang magiging kaaway niya na. Darating po kasi yung panahon na yon, yung nga po yung bagating na po ng Antichrist. Talagang hindi po siya kayang talunin ni Numan. Hindi siya kayang talunin. Ayan. Wala talagang magawa eh. Dahil malakas na po talaga ang Antichrist. At ang yung 7 ulo at 10 sungay, malalakas na bansa yan sa ating panahon ngayon. Hindi mo yun kakayanin. O ngayon, kawawa po ang Israel. Kasi, partikular ang Hudyo, kawawa po siya dyan dahil siya talaga tatamaan. O ngayon, sino ang magiging kakampi niya? Sino ngayon ang uutusan ng Panginoon Diyos para i-comfort siya? I-comfort siya eh. Ayan. Basa tayo. Ayan, sa Apokalipsis po, 16. Ito po ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, talasan nyo lang po ang pangunawa nyo po ha. Babasahin ko po ang talata sa Apokalipsis po, 16. At ang talata po ay 12 hanggang 16, mga kapatid. Chapter 16, verse 12 hanggang 16. Ito pong nakasulat. At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dalanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Sabi ko sa inyo eh. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dalanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Yung ilog Euphrates po, sa aking pagkakaalam, meron pong 3 bansa na, kasi mahaba pa yung ilog Euphrates eh. Ang alam ko, Turkey, Jordan ba o mga ganun po ang mahaba po yan eh. Yung ilog Euphrates, ibinuhos daw po nung anghel ang kanyang dalang mangkok. Yung ika-6 po natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Yan. Dapat to be specific tayo, dapat hindi tayo pabaya. Ibinuhos po ang ika-6 ng anghel ang dala niyang mangkok sa ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Pag sinabi pong haring mula sa silangan, ayan, ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi po, wala pong galing sa west, wala pong nanggaling sa north or sa south, kundi sa east, silangan. Yung mga bansa, yung mga hari. Ayan. Hindi ko lang kasi talaga alam ko 3. Pag-aaralan na po natin, sandali Ayan. Okay, para ho mayroon tayong idea, mga kapatid, kung ilang bansa ho ang meron dyan, Turkey, Syria, Lebanon, ayan, 5 ho yun eh. Iraq, meron din. Ayan. Yan po yung ilog Euphrates, mahaba, isa sa pinakamahabang ilog, na nakasako po yung Turkey dyan, nakakuha ang bahagi ang Turkey, Syria, Lebanon, Iraq at Jordan. Ayan, 5 na sila. Sila po yung mga nakakuha ng bahagi ng ilog Euphrates. Sila po ay sa silangan. Ayan, sa silangan po sila. Ang sabi po ng Biblia, natuyo ang ilog Euphrates at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. O, take note silangan. Tapos may period na. Sa talatang 13, ito naman ang kasunod. At, ibang kwento naman po ito. At, nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon. Si Satanas po ito. Yung Diablo. Bunganga ng dragon. At sa bunganga ng halimaw. Yung halimaw naman po. 2 na po Lumabas mula sa bunganga ng dragon. Si Satanas. Mula sa bunganga ng halimaw. At sa bunganga ng huwad na propeta. So 3 ho sila. Si Satanas, yung halimaw, at itong 666 na tao. Ayan. Sino naman po itong halimaw na ito? Alam nyo ba kung sino ito? Itong halimaw? Yung dragon, alam na natin si Satanas yun. Tapos itong huwad na propeta, ito yung 666, yung tao na
magpapatupad ng kapigatian sa Israel at kakalat sa buong daigdig. Ito pong nakasulat naman, bunganga ng halimaw, ito naman po yung bansa na ginamit po ni Satanas para ipatupad niya ang kanyang kagustuhan. Ngayon, itong bansa na ito, diyan po ang galing itong huwad na propeta, itong 666 na ito. Ayan, diyan po galing yan. Lumabas po ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ulitin natin pagbabasa. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ayan. Ito pong binabanggit dito, ito po yung mga fallen angel, mga anghel po ito na kasama ni Satanas. Itong mga espiritong mukhang palaka. Lumabas po siya sa bunganga ng dragon, doon sa bansa na ginamit ni Satanas, ng dragon, at sa huwad na propeta, yung 666. Hindi po literal yan na lumabas sa bibig, hindi po. Ibig sabihin, inspired nila yan. Sila nang ano yan, inspired nila. Ano ngayon ang ginawa nitong mga itong tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka? Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Ano ginawa nila? Pinuntahan nila. Ayan. Ay, sino pinuntahan nila? Ang lahat ng hari sa daigdig. Kita nyo lang. Ay, di magkaiba. Hindi na po ito sa silangan. Yung natira sa silangan. Ano yon? Yung east, hindi na kasama doon. Ang pinuntahan nitong mga demonyo, mga espiritu ng demonyo, ito pong north, south, at saka west. Hindi po nila pinuntahan yung east. Bakit? Yun na nga po binabanggit natin. Balikan natin ang pagbabasa. At ibinuhos na ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Saan sila pupunta? Yan, siyempre tatago sila sa Israel. Para i-comfort yung Israel, para tulungan ang Israel. Hello? Ayan, yan po ibig sabihin yan. Sila gumawa ng paraan ng Panginoon para magkaroon ng magkaroon po ng ang Israel, mayroong kakampi, pero hindi pa rin sila umubra. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yan po yung binabanggit natin na yan ang magiging katulong nila. Yan ang tutulong sa kanila. Yung mga bansa, yung mga hari na nanggaling sa silangan. Yan. Ang tinawiran nila ilog Euphrates kasi natuyo na eh. Yung binanggit natin kanina yung 5, siyempre malapit sila dyan. Turkey, Syria, Lebanon, Iraq, at Jordan. At iba pa siyempre mga Asia, mga hari sa Asia, sa silangan. Ayan, yan po ibig sabihin mga kapatid. Ano kasunod? Ang mga ito ay mga espiritu ng mga kademonyong gumagawa ng kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin. Ito pa isa. Upang tipunin para sa labanan sa dalakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naghahanda sila. Naghahanda pala itong mga ito. Tinipon nilang iba pang mga hari. Hindi kasali po ang ang silangan. Tinipon nila ang mga tao para may labanan. Lalaban sila. Sino kalaban nila? Sabi sa 15, makinig kayo. Ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Darating pala si Jesus Christ. Ayan. Ganun pala yon. Kaya pala naghahanda na sila eh. Nagre-ready na. Samantalang itong mga hari sa silangan, may daanan ng ilog Euphrates, pupunta na sila sa Israel. Kasi yun ang tagusan nun eh. Nandun din eh. Pupunta na nila yon para i-comfort. Hindi sila kaaway. O ngayon, anong kasunod? Ang mga hari, eto na, ay tinipon ng mga espiritu
sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Armageddon. I don't wanna close my eyes. Ganun po yun. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. Ayun, Armageddon ang palabas natin. Ano ho? Ang Armageddon po, yan po yung lugar yan po yung tinatawag na Megiddo. Ayan, isang lugar po yan. Doon pala nagtitipon-tipon. Bandang kalagitnaan po ng Israel yon, ang Megiddo. Diyan po nagkaroon ng labanan si Haring Hoseas. Ayan, kasi po may hari galing sa Ehipto na may pinuntahan po dyan, napadaan lang. Tapos, ayan, nakialam po ito si Haring Hoseas. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ayan, binabasa ko lang po Ito kasi may pangyayari na diyan sa Megiddo. Diyan po namatay si Haring Hoseas. Basahin po natin sa ikalawang hari. Ang kapitulo po ay 23, 28 hanggang 30. Ito po, ang iba pang ginawa ni Hoseas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahon iyon, ang bahagi ng Assyria sa gawing ilog Euphrates ay sinalakay ni Neco na paraon ng Ehipto. Sumaklolo si Haring Hoseas sa hari ng Assyria. Kinampihan niya ang hari ng Assyria. Ngunit napatay siya sa Megiddo. Namatay po si Haring Hoseas sa Megiddo. Yun po yung lugar, Armageddon. Kaboses ng Queen. Taas po yun, di natin kaya. Ang kanyang bangkay ay kinuha ng kanyang mga kasama at inilibing sa kanyang libingan sa Jerusalem. Ayan, yan po yung lugar na Megiddo, Armageddon. Alam nyo ba kung saan yan? Diyan pa din po yan sa Israel. Kalagitnaan po ng Israel ang Megiddo. Armageddon sa wikang Hebreo. Diyan tinipon ng mga mukhang palaka. Diyan nila tinipon yung mga lalaban kay Jesus Christ. Bandang kalagitnaan. Kasi si Jesus Christ, siyempre sa Jerusalem yon. Ayan. Walking distance na siguro yun, Pero yung mga hari sa silangan na dumaan po sa ilog Euphrates, pupunta na po yun sa Israel kasi magiging kakampi ni Israel yun. Hello! Ayan po mga kapatid, yan po ibig sabihin na dapat itong Israel, magdahan-dahan kayo. Baka hindi nyo alam yung ginagawa ninyo. Darating ang araw, yung kakampi nyo, magiging kaaway nyo. Yan ang nakasulat sa Biblia. At tsak yun, hindi po pwedeng magmintis. Di kagaya po ni BWS. Puro mintis. Ayan. Sige, isa pa. Mga kapatid, bago tayo magtapos, isa pa. Ito pa po yung ating babasahin. Pag-aralan ho natin mabuti ito. Ito pong naganap na pagpatay sa loob po ng Iglesia ng Panginoon Diyos nung sinabi po yan ni Jesus Christ. Ayan mga kapatid, hindi alam ng EDD na hanapin ito. Dapat ito yung kanilang pangbangga kay BWS. Nakakalungkot, hindi nila alam ito. Kaya sabi ko nga, sayang. Dahil kayo dati ang mabagsik sa ganyan. Pagdating sa mga talata ng Biblia, pero bakit hindi niyo naintindihan yung inyo pong meron silang merong kinu-question na sa ni BWS pero hindi sila makasagot. Hindi ko alam kung ano pa po ang nangyari sa kanila. Kasi po may pinalakol sa loob po ng kanilang iglesia. At hindi ko rin alam kung ano po ang naging dahilan
Basta trending po yan na may pinalakol. Ngayon, ibinalita naman po ito, inahayag po ito ni BWS. Nako, katakot-takot na pagtuligsa ang kanyang ginawa rito. Sabi ko, ito sa mga ADD, dapat kung kayo ay sa Diyos, dapat alam nyo ipagtanggol ang inyong sarili. Dapat alam nyo yan, pero wala, hindi na ipagtanggol. Ano ho? Kaya, iisipin natin, hindi nga sa Diyos yan. Pinanggalingan ni Black Widow Spider yan, ni BWS. Ngayon, itong si BWS, hindi rin alam ito. Kaya niya sinasabi yun, hindi niya alam na merong pong pinatay sa loob ng iglesia. Pinatay po, hindi magkakalayo at hindi po the same process na din po eh. Ibig sabihin, magkakahalintulad doon po sa pinalakol. Bagamat hindi po palakol, ang armas na ginamit, kung ano po ang way ng palakol, kasi ang palakol, di ba, pag ganon, malaki yun, pangsibak ng kahoy yun eh. Ganon din po yung ginamit na armas nitong pumatay po sa isa sa mga lingkod ng Panginoon Diyos, sa iglesia ng Diyos. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Nandiyan po si Brother Chandler Rodriguez ng Hong Kong. Kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nakakalungkot po itong EDD. Talagang ano na sila ngayon, kumbaga parang mga basang sisiw na sila ngayon na wala na silang tagapagtanggol. Yan. Ayan po ang nangyari. Kaya ayun. Ito namang si Black Widow Spider. Nagmamag-asa ito na baka sakaling makakuha ng mga miyembro. Alam nyo po, kung kayo po ay dati sa miyembro ng ang dating daan at lilipat kayo dyan sa dating tagabasa ng 19 years daw sa radyo television, wala hong pagbabago yon, pare-parehas lang ho yun. The same lang po ang pinuntahan nyo. Kaya kung kayo po ay nakapagpahinga, kung plano nyo magpahinga sa inyong mga bulsa, at plano nyo pumunta kay Black Widow Spider, nagkakamali kayo. Parehas lang po yan. Ayan. Pariringgan din po kayo na pambayad sa kuryente, pambayad sa lokal, ayan, pambayad sa upa, pambayad sa internet. Yung inyo pong mga ngaral ay naliligo din. Tapos magpaparinig na ang billing daw ng tubig nila ay minsan pagala-gala. Ayan, naliligo din po ang inyong mga ngaral. Umiinom din tayo ng tubig, naguhugas tayo ng pinggan. Gumagamit tayo. Pinaparinggan din ho kayo dyan. The same din po sa ang dating daan. Ayan. Na pariringgan kayo ng upa sa bahay, sa lokal, upa pambayad sa Meralco, sa tubig, sa internet. Ayan, sabon, pambili daw sabon, etc. etc. Ganyan po ang gagawin din sa inyo dyan. Ayan, kaya kung kung kayo po ay namamag-aasa na makapagpahinga kayo, nagkakamali kayo. Ayan, dahil magtutukahan ka pa niyan. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, bibigyan ka din ng niyan, ng kita nyo, may mga iba po ang chat group ng abroad. Ayan, doon po siya manghihingi, doon siya doon po siya magsasabi sa mga kapatid sa abroad. Ayan, alam na alam ni Brother Chandler yan eh. Ayan, iba rin po ang dito sa Pilipinas. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kung kayo po ay gusto niyo magpahinga ang inyong mga bulsa, mas mainam na wag na kayong pumunta kay Black Widow Spider kasi parehas lang yan. Kita niyo po nangyari kay Brother Bert. Ayan, ang 70K na ibinigay po ni Brother Bert, wala na. Ang pera ho na yon ay galing ho sa pinaghirapan ho ni Brother Bert. Nung nagkasakit po si Brother Bert, siya naman pong nawalan. Hindi man lang siya dinalaw nitong iglesyang ito. Kaya nakakalungkot. Tapos, ang nangyari, inutusan pa niya ang kanyang mga miyembro na ipagbablock na yung mga yan. Ang tatalino naman ng mga miyembro dyan, mga nakapag-aral, pero bakit sunod-sunuran kayo sa inyong pastor?
na i-block na. Natatakot siya, ibig sabihin, natatakot na makakuha pa ng mga impormasyon. Dahil mali naman talaga ginawa ni Black Widow Spider marami na po siyang pamilya ang lumaya sa kanya. At marami na rin po siyang pamilyang sinira. Ano ho? Yan, si Black Widow Spider. Pamilya lumalayas Yan. Ano po, ipapahiya ka yan sa social media. Ni hindi marunong, walang good manners and right conduct. Ayan, ganyan po ang nangyari. Marami na. Naduduwag kaya naka-block. Sabi ni Sis Opie, di nga nag-condolence man lang sa family namin Yan. Ayan, yan. Wala na, kinalimutan Ganyan po ang inuutos sa kanila ng kanilang pastor. Kaya panawagan ko po diyan sa mga miyembro, kayo po ay matatalino naman. Bakit kayo nagsunod-sunuran niyo sa pastor nyo? Ayan. Ay yung pastor nyo wala namang ano yan Di po ba? Wala, nagtatago sa aparador. Ayan, dapat pag nagtago sa aparador, iwanan nyo na. Layasan nyo na yung pastor nyo. Ang hinahamon lang ay yung kinakayang-kayanan lang niya. Ayan, kaya walang mangyayari dyan sa inyo mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, sige po. Talakayin na po natin ito. Para ano tayo? Dito po sa ating pinag-aaralan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ay ihahayag natin kung ano po yung sinabi ng Biblia tungkol po sa pinatay na isang isa loob po ng Iglesia ng Diyos. Ayan, pinatay po siya at hindi po nalalayo doon sa tabak. Ayun, nabanggit ko na tuloy. Sa sa palakol. Ayan, tabak. Nabanggit na kaagad nadulas Basahin na natin. Apokalipsis. Ayan. Ito po ang ating mababasa at pag-aaralan po natin ito mga kapatid Hindi ho natin pababayaan to na basta na lang basahin tapos wala na. Hindi ho ganun. Sa Apokalipsis po 2 at ang talata po ay ito. Sa 12 hanggang 16 mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po ang binabanggit ng talata. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ayan. Iglesia sa Pergamo. Ang binanggit po natin, iglesia ng Diyos. Ayan. Siyempre, iglesia ng Diyos po yan. Lugar po yung Pergamo Ayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang sinasabi na may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Ayan. Ang binabanggit po ng Biblia, binabanggit po ni Jesus Christ. Alam naman natin si Jesus Christ ang nag-utos kay San Juan na isulat sa iglesia sa Pergamo. Si Jesus Christ nagsabi niyan. At si Jesus Christ may hawak na matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Ibig sabihin ho nito, double blade. Yan, ibig sabihin, salita ng Panginoon Diyos to. Nakasulat niya sa Hebreo, mga kapatid At siguro, sa susunod lang, baka hindi tayo umabot. Marami tayong pag-aaralan dito Si Jesus Christ po ang may hawak na tabak. Na matalas na tabak, na sa magkabilay may talim, double blade po ito. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Ngayon, kung atin pong mapapansin, magkakaiba po ng bawat iglesia, doon sa 7 iglesia, magkakaiba po ng ng pangalan si Jesus Christ, magkakaiba. Dito po sa Pergamo, ginamit po niya ang tinatawag na tabak. Ayan, tabak. Okay? Bakit kaya tabak? Ano meron? Tuloy ang basa. Alam ko kung saan ka nakatira. Sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano,
Nasa Pergamo pala ang trono ni Satanas noong mga time na yan. Ayan. Bakit kaya? Bakit kaya ganun? O, maya-maya na konti. Gagamitan ho natin ito ng history at chronological reading, mathematics, ayan, at good arrangement. Maya-maya ng konti. Sabi dito, alam ko kung saan ka nakatira sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nanatili kang tapat sa akin. Ano pa rin po, may pananampalataya pa rin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin. Noong si Antipas, na tapat kong lingkod, ay patayin dyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirahan ni Satanas. Ang binabanggit po ni Jesus Christ, si Antipas, pinatay. Teka mo na, Brother Vincent. Palakol yung binabanggit dun sa iglesia may pinatay, Yan, yung relihiyon na may pinatay, palakol. Ano kaya to? Bakit mo naman sinabi na kahalintulad dun sa pinalakol? Maya-maya lang konti. Si Antipas pala, pinatay. Sino si Antipas? Sabi ng Panginoong Hesus, tapat kong lingkod. Ibig sabihin, nasa iglesia sila ng Diyos. Ibig sabihin, sila po ay totoong iglesia. Diyan pinatay si Antipas. Saan? Sa kalagitnaan mo mismo. Kalagitnaan ninyo. Sa lugar na tinitira ni Satanas. Ibig sabihin, merong event. Ayan, dalawa na isusolve natin, Ano kaya ang paraan ng pagpatay kay Antipas? At anong event? Ayan. Pinatay siya sa kalagitnaan, sabi ni Jesus Christ. Tuloy ang basa. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam. Meron palang Diyos-Diyosan dito. Nagturo kay Balak upang maikayat ang mga Israelita na magkasala, kaya't kumain sila ng mga pagkain ng handog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Binibigyan din ni Jesus Christ yung history ng Israel na sumasamba sa Diyos-Diyosan. 15. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng Nicolaita. Yung Nicolaita naman po, ito naman po yung mahilig sa mga pamahiin. Ayan, pamahiin na ako'y may nunal sa ulo, matalino ako, parang gano'n. Kaya magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga tao ngayon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ayan. Okay. Ito na ngayon pag-aaralan natin. Tabak ang ginamit ni Jesus Christ na salita na may dalawang talim, tabak. Ayan. Okay, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Alam na kaagad natin na ang paraan, ang pagpatay, ang sanhi ng kamatayan ni Antipas ay tabak. Alam niyo ba kung bakit? Iba ang tabak ganon. Wala din pinagkaiba sa palakol ang pagpatay kay Antipas. Tika mo na, Brother Vincent, wala naman nakasulat relax lang. Kalma lang. Ayan, kasi pag-aaralan po natin mabuti ito, gagamitan natin ng history para magkaintindihan kung ano po ang sanhi ng pagkamatay, kung paano po ang ano po yung binabanggit ni Jesus Christ diyan na pinatay sa kanilang kalagitnaan si Antipas. Ayan. Ano pong binabanggit ni Jesus Christ yan? Okay. Ngayon, may binabanggit din sa mga Diyos-Diyosan Tapos, binabanggit din ni Jesus Christ, trono ni Satanas. Doon pala nakatira itong mga Kristiyano, mga kapwa nating Kristiyano, sa trono ni Satanas. Ayan. Si Antipas po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, isa po siyang, pinatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ayan. Siya po ay isang obispo, siya po ay isang leader po ng iglesia po ng Panginoon Diyos. Iglesia po ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ni Jesus Christ, lingkod, tapat kong lingkod na si Antipas. Yan, pinatay sa kalagitnaan ninyo. Pinatay po si Antipas sa pamamagitan po ng tabak. Ayan, kaya ginamitan po ni Jesus Christ
na siya po ang babawian, tabak din ang kanyang gagamitin. Yung tabak niya ay may matalas na, may dalawang talim na matalas. Yan po yung salita ng Panginoon Diyos. O ngayon, may binabanggit din po ng mga Diyos-Diyosan, dyan sa binasa natin kanina, at trono ni Satanas, yung Pergamo. Ano ho? O ngayon, alam nyo ba, na ang Pergamo ho, sa panahon na yan, ay ano po yan, nung sinulatan po ni ng Panginoong Isus si San Juan, yan po ay sa pagitan po ng 81 to 96 AD or CE, Common Era. Ayan. Kasi si San Juan po ang kahuli-hulihang apostol na nabubuhay. Siya po ay dinala sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral po ng Ebanghelyo, ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya dyan sa inilagay. So doon naman siya dinalaw ni Jesus Christ at doon po naganap ang pagsulat dito po sa 7 iglesia. Kasama na nga po ito dito ang Pergamo. Ano ho? O ngayon, alam nyo ba na ang panahon na yan ay hindi pa nagaganap ang pagpatay kay Antipas kasi malayo po ang pagitan niyan eh. Ang distance niyan, napakalayo. Ang tansya dyan ay sa 350 o 300 to 350. Yan, Common Era. Yan. Pagkatapos na po ni Jesus Christ. Yan, AD. 300 to 350 AD. Nahulaan na po yan ni Jesus Christ ang tungkol kay Antipas na tapat niyang lingkod. Ang gamit-gamit po ni Jesus Christ na salita ay tabak. O ngayon, dito muna tayo sa mga Diyos-Diyosan. Alam nyo ba na itong Pergamo, siya po ang sentro ng mga Diyos-Diyosan. Center po siya itong Pergamo. At meron po diyang 6 na Diyos-Diyosan. Ayan, challenge po yan sa mga kapwa nating Kristiyano na nandyan po sa Pergamo. Dahil napapalibutan po sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya binanggit ni Jesus Christ, itong Pergamo, iglesia sa Pergamo, na napapalibutan po ng Diyos-Diyosan, binanggit po niya ang mga Diyos-Diyosan dyan. Binasa na natin kanina eh. Alam niyo ba kung sino ang Diyos-Diyosan ng panahon na yan? Ito po, babanggitin ko po sa inyo History po ito. Si Zeus po. Ayan, si Zeus. Gods of thunder or lightning. Yan, siya naman po ang tatay ni Hermes. Ni Hermeneutics. Si Zeus. Yan. Ito po yung mga Greek mythology na na-adapt din po ng Roman Empire. Ayan. Nandyan din po ang Diyos-Diyosang si Dionysus. Siya naman po ay God of Wine. Oh. Ay, tama po yung Biblia eh. Kaya tumpak na tumpak talaga yung binanggit ni Jesus Christ tungkol doon sa mga Diyos-Diyosan. Diyan sa Pergamo. Kaya tumpak din ang tabak. O maya-maya. Nandyan po si Demeter. Yan, si Demeter. Diyos-Diyosan din po yan. Siya naman po ay Diyos ng pagkain. God of food. Ayan, kung may problema daw po kayo dyan sa pagkain, eh kinakailangan mo manalangin kay Demeter. Demeter. God of food. Ayan. Meron din po si Asclepius. Asclepius. Diyos-Diyosan din po yan. Siya naman po ang God of healing. Ayan, ito na naman. God of healing. Diyos-Diyosan din po. Siya naman po ang pinanggalingan nitong logo ng mga doktor. Yung ano po sa ospital, yung rad. Yung may rad, tapos may dalawang ahas na gumaganon. Naka-circle doon. Ayan, diyan po galing yan. Sa Diyos-Diyosan si Asclepius. Yan, logo ng mga doktor, yung ahas. O ano pa? Panlima, si Athena. Diyos-Diyosan din po yan. Diyan sa Pergamo. Sino naman po si Athena? Siya naman po ang Diyos, God of Wisdom. Ayan, kaya daw po niyang
manghula o kaya niyang mag-predict kung lalaban sa giyera o hindi. Ayan, yan po yung mga Diyos-Diyosan dyan sa panahon na yan. Kaya binanggit ni Jesus Christ. Yung pang-anim po, si Cesar. Yan. Nandyan din po si Cesar. Kung gusto nyo pong, tinatawag po siya Lord of Lords. Si Cesar. Siya pong tagapagligtas ng buhay. Kaya pagka kayo po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, pwede kang pumunta sa templo niya ni Cesar, sa Temple of Trajan. Okay, kita nyo po. Diyan sa Pergamo. Kaya yung Pergamo, sinabi ni Jesus Christ, ay nandyan daw po ang trono ni Satanas. Naloko na. O, kita nyo po. Hindi po maaaring magkamali ang history na binabasa natin at ang sinasabi ni Jesus Christ. May sinabi po siya tungkol sa Diyos-Diyosan dyan sa Pergamo. Kaya, inalam natin kung ano po yung mga Diyos-Diyosan dyan sa Pergamo. May 6 po na Diyos-Diyosan dyan eh. Naku, naloko na. Kaya, ayun. Yan po ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Sabi po niya, nandyan po ang trono ni Satanas. Nandyan din po ang mga kapwa nating Kristiyano nakatira. Kaya ito po ay challenge sa kanila kung papaano po nila itimbangin ang mga bagay-bagay na sila po ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ayan. At pagkatapos, mayroong mga Diyos-Diyosan dyan. Ayan. Ito na. Ito na po si basahin nga natin. Naloko na talaga. Si Antipas, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, pinatay po sa kalagitnaan. O, basa tayo uli. Alam ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas, kasi ang daming Diyos-Diyosan. Gayon may natili kang tapat sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin. Kahit noong si Antipas, na tapat kong lingkod, ay patayin dyan sa kalagitnaan ninyo, sa lugar na tinitirahan ni Satanas. Ayan, tirahan ni Satanas pala yung Pergamo. Kasi ang daming Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, si Antipas, matindi ang kanyang, ang kanyang pagcha-challenge sa kanya, dahil napapalibutan po siya ng mga Diyos-Diyosan, at nandyan po ang tirahan ni Satanas, yung trono. Ayan, si Antipas po, isang obispo, isang leader po ng relihiyon dyan, sa Iglesia ng Panginoon Diyos, dyan po sa Pergamo. Ayan, ngayon, ano po ang ikinamatay ni Antipas? Mismo sa kalagitnaan po ng mga kapwa Kristiyano. Ano po yung event na nagaganap, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Alam nyo ba na ayon sa history, wala na tayo kasi mababasa pa na ano pa ni Antipas ang kanyang kasaysayan. Yun lang po ang binanggit ni Jesus Christ. Basta't pinatay dyan si Antipas. Ginamit po na sinabi ni Jesus Christ, ginamit po niya ang tabak. Nasa magkabili may 2 talim. Therefore, ang paraan po ng pagpatay kay Antipas ay tabak. Alam nyo ba, sa panahon na yan, ang emperor po dyan, ang emperador sa panahon na yan ay si Emperador Domitian ng Roman Empire. Ayan. Siya po ay emperor ng Roman Empire, si Domitian. Ngayon, ang sinisimbolo po ng tabak, ayan, ng mga gobernador dyan sa Pergamo, sa Asia Minor, yun po yung tabak. Ayan, na yan po ay nagpapakilala ng kanilang puwersa, power, at ang kanilang tinatawag na ano ba tawag dito? Yung power nila at katungkulan. Yang tabak na yan. Ng isang gobernador ng Pergamo. Yan.
Yan ang kanilang palatandaan. May binabasa lang po ako Okay. Alam niyo po ba na si Antipas ay nagkaroon po sila ng prosesyon. Ayan. Nagpaparada po. Ibig sabihin, may parade itong mga kapwa Kristiyano sa panahon na yan ni Antipas. Si Antipas po ang nangunguna sa parade na nagaganap sa mga kapwa Kristiyano. Kaya ganun po ang nangyari. At syempre, sa kanilang pagpaparade, humihingi po sila ng permiso. Ayan. Humihingi po sila ng permiso sa gobyerno ng Roman Empire, particularly sa gobernador ng Roman Empire, dyan sa Pergamo, sa Asia Minor, na payagan sila magparada, magparade ang mga kapwa Kristiyano. So, sinamahan po sila ng mga Roman Empire at nitong mga tauhan ng gobernador at nakaparada din po ang espada. Ano po, ang tabak na nagsisimbolo ng kanilang kapangyarihan. Ayan, power. Sinisimbolo ng kanilang kapangyarihan, yung tabak na yan. Iyon po ang kanilang logo, tabak. Sinisimbolo yan. O ngayon, habang nakatalikod po si Antipas. Ayan. May parada Yan po yung sinasabi kong event. May parada ang mga kapwa kating Kristiyano ron. Alam nyo ba na ang tabak na yan na sinisimbolo ng kanilang kapangyarihan po nitong mga Roman Empire, yung tabak, lalo na yung gobernador dyan, yan po ang pinanghampas kay Antipas. Yung tabak na yan, na sumisimbolo ng kapangyarihan ng Roman Empire. Ibig sabihin po, pinatay po si Antipas sa dahil sa pananampalataya. Tulad din po ni Jesus Christ, tulad din po ng mga apostol, pinatay dahil sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ang tapat kong lingkod, kahit nung panahon na pinatay dyan, ang tapat kong lingkod na si Antipas. Sa inyong kalagitnaan. Ayan, pinatay po si Antipas sa pamamagitan ng tabak. Na sinisimbolo ng pwersa, kapangyarihan nitong gobernador ng Roman Empire. May event, nagpaparada sila, nagkaroon po ng prosesyon, nagkaroon po ng pagpapakilala sa mga kapwa Kristiyano. Ayaw nga po nun Napapalibutan sila ng 6 na Diyos-Diyosan dyan sa Pergamo. Si Zeyo, si Dionisio, si Demeter, si Asclepius, si Athena, at saka si Caesar. Yung 6 na yan, ayun, patay, inispada, tinabak. Sa kalagitnaan ng prosesyon, ang lingkod ng Panginoon Diyos na si Antipas. Kaya ko po sinasabi na iglesia ng Diyos, pinatay sa kalagitnaan nila. Hindi nalalayo doon sa palakol. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi lang alam hanapin itong mga ADD kung paano nila tapatan si BWS BWS, ayan na. Ayan. Ayan, pinatay po si Antipas sa pamamagitan ng tabak. Kaya, ang sinabi ni Jesus Christ, tabak din po ang gagamitin niya. Ayan, kaya bawat iglesia po dyan, may kanya-kanyang pangalan po si Jesus Christ. Pag 7 yan, di 7 rin. Basahin natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Para maintindihan po na lahat kung gaano po katotoo ang ating sinasabi. At nagbabasa lang naman tayo. Ito po, iglesia sa Efeso. Ano po ang pangalan ni Jesus Christ dito? Basa. Ito ang sinasabi ng may bahawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Yan po yung pangalan ni Jesus Christ. 7 bituin, may hawak siyang 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Ayan. Yan po yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Yan ang kanyang pangalan. Ayan. Ano pa po ang pangalawa sa Smyrna? Ano naman ang tawag kay Jesus Christ? Sabi dito, ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas. Ang namatay at muling nabuhay. Yun naman ang pangalan niya. Kasi kanya-kanya ano po yan
Kanya-kanyang pangyayari po yan eh. May ano na yan eh. May chronological na yan. May mga naka-good arrangement na itong 7 ito. Kaya magkakaiba po ang pangalan ni Jesus Christ dyan. O, pagdating sa Pergamo, ang pangalan niya siyempre, ni Jesus Christ, may hawak na tabak. May hawak na matalas na tabak. Nasa magkabila ay may talim. Yan naman ang pangalan niya. Depende po yan sa pangyayari. Ayan. Ganun po yun. O ngayon, ang pang-apat, ito matindi, Tiatira. Ano naman kaya pangalan ni Jesus Christ dito sa Tiatira? Ito po yung Dark Ages. Itong Tiatira. Ano kaya pangalan ni Jesus Christ? Sabi niya rito, ito ang sinasabi ng anak ng Diyos. Anak ng Diyos naman ang taang pangalan niya. Anak ng Diyos. Ayan, kasi may mga ano po yan eh. May mga kanya-kanyang istorya. Kaya ganun po ang pangalan. Ano naman sa panlima? Sa Sardis, ano po pangalan ni Jesus Christ? Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nagtataglay naman doon siya ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Dito naman sa pang-6, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Susi naman. May kanya-kanyang pangyayari din po kasi ang istorya. Ganun po yan. Laodicea, ano na ang pangalan niya? Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi. At siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Yun naman ang pangalan ni Jesus Christ. Ayan, kanya-kanyang pangalan po yun. Doon po sa Pergamo, ang pangalan naman, may hawak naman daw siya ng tabak na sa magkabilay may talim. Ang kwento kasi ng binigay ni Jesus Christ doon, tungkol po doon sa kapangyarihan ng mga Roman Empire na ang kanilang logo ay tabak. Yan ang kapangyarihan nila, tabak. Ibig sabihin, tinapatan ni Jesus Christ yun. Tabak din. Yun po ang pumatay kay Antipas, ang tabak. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Di tapos ang usapan. Ayan. Di okay na. Tumpak na tumpak po yun. Ang pangyayaring yun na ang ating mahal na Panginoong Hesus, siya po ang nagsabi noon na may pinatay doon. Kaya lang, dito po sa pangyayari naman na may pinalakol sa loob ng iglesia, patunayan nyo na kayo po ay sa Diyos. Bakit hindi nyo alam to? Hindi nyo alam ang pangyayari. Kahit po si Black Widow Spider, hindi niya alam to. Wala naman siyang chronological reading eh. Wala siyang history. Wala siyang good arrangement. Wala siyang science. At wala siyang mathematics. Hindi niya ginagamitan ng math. Kaya ayan, ang mangyayari, baliwala lang. Basa lang ng basa, hindi naman naiintindihan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ayan. Siguro, hanggang dito na lamang po tayo mga kapatid at mga kapwa Kristiyano para makapagpahinga po ako ng medyo tayo po ay talagang napagod dahil wala po akong service. Ayan. Ang aking pong ginagamit na lumang motor na tuluyan na. Kaya bisikleta na po ginagamit ko. Kaya ayun ay medyo rin. Ganyan niyo po hagard na hagard tayo ngayon. Kaya para makapagpahinga po kaagad mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, siyempre bago ho tayo matulog, kinakailangan po na alalahanin po natin si Jesus Christ. Yan po ang the best na gagawin natin bago tayo matulog. Pagka ang ating pong mga mahal sa buhay naghahandang matulog, saglitin pong sabihan na alalahanin mo na si Jesus Christ. Ganun din po pagising sa umaga, alalahanin po palagi si Jesus Christ. Babanggitin po ang kanyang banal na pangalan. Dali-dali lang naman Ayan. Yan po ang ating gagawin pagpasok sa trabaho. Ganun din po. Alalahanin po natin si Jesus Christ. Lahat po ng ating ginagawa sa ating buhay, dedicate po natin kay Jesus Christ.
Wala pong petsa yon. Walang araw, walang buwan. Dapat po, araw-araw ng ating buhay. Dapat po inaalala si Jesus Christ. Yan ang gusto niya eh. Yun po ang ibig sabihin nung kanyang sinabi, na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang alin po? Ang pagkamatay po niya sa krus. Hindi po niya pinapagawa na literal na magputol-putol ng tinapay, pus uminom ng katas na ubas. Insulto sa kanya yon. Bakit? Ang Diyos po ay Espiritu. Dapat po, Spirit po ang gagawin natin. Ang alalahanin po doon, yung pagputol-putol ng tinapay, simbolo sa pagpako sa krus. Pagbuhos po ng kanyang dugo, alang-alang sa inyo, siya po yung magliligtas sa atin sa ang pamamagitan ng kanyang dugo, doon din po sa krus. Therefore, yun ang alalahanin natin, yung naganap kay Jesus Christ sa krus. Di ba ang dali lang? Ayan, kaya alalahanin natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, hanggang dito na lamang po at siguro hanggang susunod nating pagkikita mga kapatid. Huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!